Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, nagsalita na po si Ridon, mga tambay. At ubo daw po na sinungaling ito pong si Congressman Leandro Libiste, mga tambay. Ayon po kay Libiste ay meron po silang insertion. Hindi po ba? Lalong-lalo po ito pong ako Bicol Party List ba? Bicol Saro. Ito pong Bicol Saro Party List, mga tambay. Hindi po ba? Ay pinahayag po ni Libiste. Ngayon po nanggagalaitin po si Ridon at sinasabi niyang hindi pa raw po siya congressman noong mga panahon na yon, yung insertion na yon. Ang tanong po ng taong bayan, bakit masyado kang selective? Hindi po ba? Pilit mong hinahanapan ng insertion ang ibang mga congressman, lalong-lalo ang Davao congressman, si Pulong. Samantalang mismo ang iyong party list, bakit hindi mo man lang iniimbestigahan? Ang tanong ng taong bayan, bakit kung kailan nabuko na meron ding insertion ang iyong party list at meron din yatang extra na naman itong 2026 national budget, ang tanong ni Kamanong, bakit ngayon ka lang nagyayayaw-yaw? Kahit tapang-tapang mo sa mga investigasyon, hindi po ba? Pati nga Dolomites, pinag-iinitan mo. Yung pala, meron ka palang itinatago at ngayon po ay nabulgar at ngayon ang gagalaiting ka. Hindi kaya? Painggan na po natin si Ridon. Good evening. Ay, Good evening, Kong. magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Kung Terry, ayun na nga, talagang pinalutang ang pangalan ninyo, no? So, syempre, para fair lang, bibigyan namin kayo ng pagkakataon to say something about that allegation. Pero una sa lahat, super sinungaling si Congressman Leviste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Ridon may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So kaya nga, ang una kong reaction doon, paano naman ako magkakaroon ng insertions? Kung hindi pa ako congressman, ngayong taon lang ako pumasok bilang kongresista muli. Yung pong budget na pinag-uusapan po ito, whether it's a proposal, whether it's an insertion, an amendment, 2024 po binuo. Hindi pa ho ako kongresista rito. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siya umatras. Ang sinasabi niya ngayon, hindi. Bicol Saro Party List ang meron pong proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi nagsinungaling na siya eh. Nang sabi niya, ako mismo daw po merong insertion na 150 million. Ayan po mga tambay, ang kanya pong katwiran, touch move na raw po, touch move na. Ayon po kay Ridon, mga kabayan. Ang tanong, hindi ba totoo na may insertion ang Bicol Saro Party List? Ang Saro Bicol Party List o ang Saro, mga tambay, ito pong party list ni Ridon, hindi po ba? Yung Bicol Saro Party List. Hindi po ba nagkaroon ng insertion? Ang tanong, at bakit po exempted siya sa investigasyon? Napakalaki pala na insertion. At hindi ba totoo na walang proyekto? At hindi ba totoo na walang insertion ang party list? At kung saan ikaw ay ngayon ay congressman, representative ng party list ng Bicol Saro, Ridon. Ang tanong ng taong bayan at tanong ni Kamanong, bakit hindi nababanggit ang party list ng Bicol Saro dito po sa mga aligasyon ng insertion? Bakit? Bakit Ridon? Magmula nung pinahayag ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate na si Amy Marcos, never nabanggit ang party list ng Bicol Saro Party List. Nakasama rin sa nakakakuha ng mga insertion dahil napoprotektahan mo yata
kaya hindi lumalabas. At lagi kang yaw-yaw ng yaw-yaw sa social media at sa media. Hindi po ba? At ang lagi mong binabanatan ay ang mga Duterte. Hindi ba? Ngayon, ikaw mismo ang binabanatan at mismo ang iyong party list ay binabanatan na isa ang iyong party list sa nakinabang ng mga insertion. Ang tanong, nasaan ang resibo? Pwede bang makita ng taong bayan ang 150 million na nakuha at nahawakan ng iyong party list? Hindi ba pwedeng buksan mo yan bilang ikaw ay representative ng iyong party list at ipakita mo sa taxpayer, sa taong bayan, ang 150 million ay tama. Tama ang presyo, ang pondo doon sa sinasabing mga ginawa na mga karsada o tulay man yan. Nasaan ang mga resibo? Tama ba ang presyo doon sa 150 million? Bakit sinasabi mo na hindi ka pa congressman? Ang tanong, hindi ba pwedeng imbestigahan ang iyong party list dahil hindi ka pa congressman? Ganun po ba? Exempted po ba ang party list ng Bicol Saro party list sa insertion dahil hindi ka pa congressman at hindi pwedeng imbestigahan at hindi pwedeng pag-usapan sa media? Ganun po ba, mga kababayan? Exempted si Ridon sa issue ng insertion ng kanyang party list? Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil nga po, pilit po yatang ikinukuble ni Ridon ang kanyang party list na hindi mabunyag, na nagkamal din po ng mga insertion na kailangan po ngayon ipaliwanag ni Ridon ang kanyang party list na tama ang kanyang insertion at nagamit ang kanyang insertion sa tamang proyekto at walang korupsyon at maayos ang proyekto doon sa pinaggamitan. Hindi po ba? Yan ang ipakita mo ngayon, Ridon. Hindi yung sinasabi mong touch move na dahil nasabi na ni Congressman Libiste na ikaw ay humawak ng 150 million. Ibig sabihin, pag sinabing touch move na, mali na ang sinabi ni Congressman Libiste, ay kakalimutan na ngayon ng taong bayan yung 150 million na nahawakan at nagamit ng iyong party list na pinaglilingkuran ngayon at hindi naman ang taong bayan yata ang pinaglilingkuran ninyo. Hindi po ba, mga kababayan? Yan lang po ang tanong ni Kamanong. Ngayon, sasabihin mo, super sinungaling si Libiste. Ngayon, patunayan mo ngayon, para masabi mong super sinungaling si Congressman Libiste, ipakita mo ngayon sa taong bayan ang mga resibo at yung pinaggamitan at yung proyektong natapos ng 150 million na ginamit o nakuha yung insertion ng inyong party list. Sa publiko mo. Tama at walang overpricing at hindi ghost project. Hindi po ba? At ipa-audit sa COA kung tama ang ginamit at tama ang mga materyales at ito ba ay hindi ghost project. Hindi po ba, mga kabayan? Yan ang kailangan ng taong bayan. Redon. Hindi kailangan ng taong bayan yung touch move na sinasabi mo. Ibig sabihin, kung sinungaling si Libiste, hindi po ba? Nagsisinungaling ba si Libiste? Bakit hindi mo masabi ngayon na sinungaling si Libiste dahil sinasabi niya na nagkaroon ng 150 million? Bakit hindi mo man lang masabi ngayon na nagsisinungaling din si Libiste na hindi totoo na nagkaroon ng 150 million insertion ang iyong party list o ang inyong party list? Hindi po ba, mga kabayan? Masyado ka kasing maingay. Sobrang ingay mo, ikaw ngayon ang nalalagay sa hot seat, mga kabayan. At hindi kailanman tatanggapin ng matitinong Pilipino ang iyong sinasabing touch move. Never tanggapin ng Pilipino yan. Ang ipakita mo, resibo. Resibo ng proyekto ng inyong party list. Ano ang mga nagawa ng 19 Congress nung sinasabi mo na hindi ka pa congressman ng Bicol Saro Party List? Nasaan? Ipakita mo sa taong bayan, ito ang mga programa
ng 19 Congress ng party list ng Bicol Saro na ito ang natapos at nagawa ng aming pondo, lalong-lalo humahawa kayo ng hindi bababa sa 150 million yata ang pondo ng iyong party list. Tapos may mga insertion pa pala. O di ilatag mo sa taong bayan. Ipakita mo na nagsisinungaling si Congressman Libiste. Hindi po ba? Masyado ka nang maingay. Ang hirap kasi sa'yo, pag ikaw na ngayon ang nalalagay sa hot seat, ang dami mong yaw-yaw, ang dami mong alibay, at ang dami mong palusot. Kailanman ay hindi nalulusot ang mga sinasabi mong touch move. Mga kababayan, nagsisinungaling ka na lang para mailihis at mailayo ang issue ng iyong party list. At sa totoo lang, hindi lang naman po ang party list ni Ridon ang dapat pong silipin. Hindi po ba? Kung yung party list nga ni Saldico nasilip, na bilyon-bilyon ang nailagay sa party list niya. Paano pa kaya yung party list ni Tambaluslos na hawak ng kanyang pamilya? Hindi po ba? Kung yung party list nga lang na kung saan merong mga congressman, pamilya ni Tulpo, ay nasasangkot din sa mga anomalya. Imposible naman na pagpasok ng 19 Congress, ang iyong party list, Ridon, ay exempted sa malalaking issue ng korupsyon. Unbelievable. Baka tamaan ka ng kidlat at kulog, Ridon. Wag naman sana, Ridon. Baka tamaan ka ng kulog at kidlat pagka nagsisinungaling ka pa nang hindi nakakuha ng insertion ang iyong party list. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay, at yan po ang komento natin kay Ridon. Ubo daw po na sinungaling si Libiste, si Congressman Libiste. Ang tanong, hindi rin kaya siya ubod at saksakan ng sinungaling? Si Ridon? Nagtatanong lang si Kamanong, dahil ubod daw po na sinungaling si Libiste, ang tanong, siya kaya, hindi kaya saksakan at ubod din siya ng sinungaling? Mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguesa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung panalangin po natin, mga kabayan, magsama-sama po tayo na ipanalangin po natin ang ating po mga kaligtasan at ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kababayan sa mga panalangin. At ingat po tayong lahat. At Merry Christmas po, Happy New Year, maligayang Pasko po sa ating lahat. Araw-araw po sana ay maging Pasko po sa atin. At God bless po sa ating lahat. Happy Holidays po. Paalam po mga kabayan, ingat po tayo. Bye-bye.